So tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa book po ni Nehemiah. At baka matapos po tayo ngayong gabi. Matapos po natin ang libro po ni Nehemiah at tayo po ay magpo-proceed pagkatapos po nito sa book po ni Esther. So, napag-aralan po natin kagabi yung patungkol sa mga event na kung saan ay itatalaga or itinalaga itong pader sa Jerusalem. Yung nabanggit po kagabi ni Ining Lorna, parang hindi pa kasi dati open yun yung sa taas na parang inaayos pa yata nila dati yun kasi kailan lang na open na po yun sa public yung talagang magti-trip ka doon sa taas, maglalakad ka doon sa taas ng pader ng Jerusalem. So lagi pong may bago doon, nakakatuwa sapagkat marami silang nilalagay na mga bago, Dati mga konti lang yung mga sulat-sulat doon. Tapos the last time na pumunta po kami, 2024 yata, last year, ay ang dami nang naidagdag, pati yung mga uniform ng mga sundalo, yun, magmula nung sinauna hanggang sa kasalukuyan, ay naka-display na rin po doon sa taas, at may mga mani-manikin na doon ng mga sundalo, so may mga kwento po doon na pwedeng basahin, yung history ng Jerusalem, especially doon sa mga nangyari sa wall or sa pader ng Jerusalem. So titignan po natin ulit yung mga naisulat po na ito sa Nehemiah. Dito na po tayo sa verse 44 ng Nehemiah chapter 12. At ang sabi po dito, ng araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at 10 bahagi ayon sa kautusan. So nakikita po natin yung isa sa mga sikreto, di ba, ng maayos na ministry or yung sa maayos po nilang paggawa ay yung makikita po natin na talagang nasa order siya, diba? May mga tao po silang itinatalaga para sa bawat mga gawain. Kasi kung walang naka-assign dyan, automatically magkakagulo, diba? Or mapapagod yung lahat. Kaysa dun sa may mga assignment, nakafocus lang siya doon sa field niya or ayusin niya yung kung ano yung naka-assign, 'di ba, sa kanya. So pansinin mo yung magulo na organization, walang mga doon, hindi nagpa-function yung mga naka-assign sa kanila pong bawat bahagi. So dito makikita po natin na may mga ambagan para sa panambahan sa templo, at may mga lalaking mamamahala, sabi dito, sa bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at 10 bahagi ayon sa kautusan. So may mga unang bunga na dinadala, 'di ba, doon po sa temple. Ito po ay mga kaloob na ibinibigay po nila. Yun yung sikreto, mga kapatid, 'di ba, para magkaroon ng kasapatan sa loob ng templo or sa loob ng iglesia, ay nakikita po natin yung generous na puso ng mga tao na mapagbigay sa gawain ng
ng Panginoon. So may mga mamamahala doon po sa mga unang, sabi dito, sa mga unang bunga na ibinibigay at maging doon po sa ikasampung bahagi na naaayon doon sa kautusan. So kung titignan lang talaga natin yung dito sa Old Testament, ang dami pong mga kaloob na ibinibigay at wala po tayong nakita, 'di ba, na kahit ni isang record ng mga nagreklamo. Maaring may mga nagrereklamo, 'di ba, sa kapanahunan na 'yun, na bakit ganyan, lagi na lang tayo nagbibigay, bakit ganito, ang hirap-hirap ng buhay, parang katulad sa mga kapanahunan ngayon na may mga tao talagang mareklamo, pero salamat sa Panginoon kasi yung mga reklamo po na 'yon pagdating po sa pagbibigay, hindi na po inilagay sa kasaysayan ng banal nakasulatan. So makikita po natin that we have a generous God, and yung mga tao na alam mo yun, nagnanais, 'di ba, na makasunod din sa kalooban, 'di ba, ng Panginoon, ay nagkakaroon din po sila ng generous pagbibigay. Sabi dito, sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga Levita mula sa mga bukirin ng mga bayan. So sila ang kukuha ng mga kaloob para kanino? Para sa mga pari at para sa mga Levita. Para sa mga pari at para sa mga Levita. So may mga assignments sila, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. So may mga kanya-kanya po silang mga assignments. At kapag nag-function po yung lahat ng mga tao po na itinalaga sa gawain, magiging magaan po yung paggawa. Sabi dito, nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga Levita. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga Levita. Bakit? Sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Tinupad nila ang utos ng Diyos sa pagiging malinis. So kahit doon po sa character po ng God na yon, makikita po natin, 'di ba, na kung malinis ang Diyos, kung may kalinisan ang nais ng Diyos at tinutupad po ito or ginagawa po ito, 'di ba, ng kanya pong mga lingkod, ang resulta po noon ay kagalakan, kagalakan ng mga tao, syempre, 'di ba, kagalakan ng mga naglilingkod at kagalakan din mismo ng Diyos, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis, So wala lang talagang karumihan sa Panginoon, at hindi rin po niya nais, 'di ba, yung kaguluhan, kasi Diyos siya ng order at Diyos din siya, 'di ba, ng kalinisan. So kahit doon po sa pagharap sa Panginoon, ang requirement po ng God, 'di ba, is kalinisan. So sabi dito, gumanap din ng kani-kanilang tungkulin ang mga mang-aawit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. So may kanya-kanya talaga silang may kanya-kanya talaga silang gawain. At maganda na nakikita po natin dito na ginagampanan po nila yung mga tungkulin na kanila pong tinanggap sa nagawain, 'di ba, sa Panginoon. Kasi sa Diyos sila naglilingkod eh. 'Di ba, kahit naman sa kapanahunan po na ito, nakakapagod po yung lahat eh. Nakakapagod yung trabaho natin, nakakapagod, 'di ba, yung kahit yung isipin mo lang kung ano yung nangyayari, 'di ba, sa Pilipinas, tapos may personal ka pa, 'di ba, ng mga struggles, 'di ba, sa buhay na ito. Pero knowing that you are working for God, alam mo 'yun, na lahat ng iyong mga paggawa, lahat ng iyong mga ginagawa, especially sa ministry, 'di ba, ng Panginoon, ay hindi po 'yun nasasayang, Hindi po 'yun
nasasayang. Ano man yung iyong sitwasyon. 'Di ba, may sakit ka man, may sipon ka man, mahina man ang iyong katawan, 'di ba? Hindi ka man makalakad or whatever be yung mga circumstances, 'di ba, sa buhay na ito. Hindi 'yun po pwedeng maging dahilan ng isang tao na nagmamahal po sa Panginoon upang hindi po niya gawin yung mga tungkulin na nakaatang or yung mga tuntunin na dapat po niyang gawin, 'di ba, sa Panginoon. So nakikita po natin dito na lahat po sila ay gumagawa, no? Mula pa ng panahon ni Haring David ng mga awit na si Asaph, ang mga awit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. So dito na naman makikita na naman po natin yung ministry, 'di ba, ng mga singers. Sila talaga yung nangunguna, 'di ba, sa pag-awit doon po sa mga patungkol sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Iyon na kasi yung bagong awit, yung new song na sinasabi sa mga believers. Kaya hindi alam mo yon, yung mga taong binago lang talaga ng Panginoon. Kahit doon sa area na yon ng mga pag-awit, ay iba na po yung kanilang inaawit. Pero kapag ang isang claiming to be na mananampalataya, quote and unquote, ay alam mo yun, sinasabi niya na siya po ay mananampalataya, pero grabe pa rin siyang umawit ng mga awitin at tugtugin ng mundo na para sa tao, hindi naman yun para sa Diyos. Questionable lang talaga yung kanyang commitment, 'di ba, sa Panginoon. Kasi may bago ka ng awit eh. Kung may bago kang pagkatao, lahat yon, 'di ba, ay nakapaloob doon. Kahit yung mga desire mo, kahit yung mga gusto mo, kahit yung mga pananamit mo, yung pangungusap mo, yung pag-iisip mo, yung mga awit mo, yung mga tugtog mo, 'di ba, ay iba na ito kaysa doon sa dati. 'Di ba? Hindi na ito pang mundo, kundi ito ay awit na puno po ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Ano po yung ating mga inaawit, mga kapatid? Ano yung ating mga pinapakinggan, 'di ba? Na alam mo 'yun, yung kahit doon po sa mga pag-indak po natin sa tugtog po ng mundo, hindi na tayo dapat ganon, no? Yung mga mananampalataya, hindi. Meron na kasing bagong awit eh. 'Di ba? Meron ng bagong pagkatao, meron ng bagong bagong gusto, bagong gawain, 'di ba, na ibinigay ng Diyos. So yung ministry po na ito ay napaka-importante, 'di ba, dito sa mga pinag-aaralan po natin at maging sa kapanahunan po na ito. Sabi dito, sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob, ang kanilang mga kaloob. Ang mga kaloob, ang ganda nito, no? Kasi yung susunod na susunod na word po nito nakaka-shock siya. 'Di ba? Kasi tayo lingguhan tayong magbigay, no? Pero sa kanila, sabi dito, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw. Grabe 'yun, araw-araw silang nagkakaloob, no? Buong Israel. Ang buhay ba nila noon talagang mayaman na ba sila sa kapanahunan na yon, no? Maayos na ba yung kanilang mga kalagayan, no? Compare sa kapanahunan po natin ngayon, ang layo na ng diferensya, no? Kahit sa farming, pagdating sa farming, sa mga kapanahunan po nila, mano-mano yung pagfa-farm nila. No, hindi. Alam natin yung klase ng paggawa kapag mano-mano nakakapagod talaga 'yon. Unlike ngayon na may mga traktor na, may mga taga-igib na, 'di ba, na mga makina, taga-spray na mga drone, no? Ang dami ng ipinagkaiba, may mga harvester na. So napakadali na lang, 'di ba, yung mag-farm sa kapanahunan na ito, unlike
sa kapanahunan po nila. Pero one thing na nakikita po natin na lagi po nilang ginagawa ay yung pagkakaloob sa gawain ng Panginoon, no? Lagi po silang laging handang magkaloob, no? May mga pagkakataon talaga, 'di ba, sa buhay nila na alam mo 'yon, mas prina-priority nila yung magkaloob, no? Magkaloob at hindi 'yun may mga kaloob sila ng araw-araw, may mga kaloob sila ng lingguhan, may mga kaloob sila ng taunan, may 10 bahagi na kanilang ibinibigay mula doon po sa kanilang mga produce, no? May mga unang ani na kanila pong ibinibigay, may mga taxes, 'di ba, na ibinibigay nila sa yung taunan, 'di ba? Yung panganay. Ang dami nilang mga kaloob, mga kapatid, no? Nakaka-amaze lang talaga, no? Compare ngayon, daming nagrereklamo, pero ang mga mareklamo lang naman sa kapanahunan na ito pagdating sa pagkakaloob sa gawain po ng Panginoon ay yung mga tao, 'di ba, na hindi nakakaunawa sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa lahat ng bagay, 'di ba? Sa lahat ng bagay. No? So sabi dito, kaloob araw-araw para saan? Para sa mga pangangailangan ng mga mang-aawit at ng mga bantay sa templo. So they are supporting, no, kung ano po yung mga needs ng mga mang-aawit at saka yung mga bantay sa templo. So lahat yun, kahit nga si Paul, sinabi niya, di ba, ng mga manggagawa ay may karapatan doon po sa kanila pong mga pinagtatrabahuan, no? At sabi dito, ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay, sabi dito, naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito, no? So alam mo yun, kapag fully supplied yung mga worker sa loob ng tahanan ng Diyos, makikita mo lang talaga, 'di ba, yung kasapatan doon, no? Yung kagalakan kaysa yung problemado sila, 'di ba? Ewan ko po sa mga kapanahunan na ito kung may mga kasi maraming mga naghihirap na mga churches nakakahiya lang talaga yun sa Panginoon. 'Di ba, yung alam mo yun, yung parang napaka hirap yung mga finances, 'di ba, sa loob ng iglesia. 'Di ba, yung mga parang kasi ang message po noon ay hindi enough ang God sa kanyang provision kapag nagkaganon, no? Dahil yung mga tao hirap din sa buhay. Pero nakita rin po natin kahit doon po sa mga pinag-aaralan po natin dito sa New Testament, kahit naghihikaos na yung mga tao, nakahanda pa rin silang magkaloob at magbigay, 'di ba, para po sa Panginoon. At i-acknowledge po yun ng Lord. Napakaganda na maunawaan ng tao na ang lahat ng resources na meron siya galing po sa Panginoon. At ang pagbibigay ng kaloob para sa gawain po ng Lord, hindi po ito para sa kabutihan ng Diyos kundi para rin sa kabutihan ng tao. No? Lahat ng ating binibigay, lahat ng ministry na ginagawa po natin, para din sa kabutihan ng ministry ng Panginoon, no? Chapter 13, sabi dito, paghiwalay sa mga dayuhan. Nang araw na binasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moses, matuklasan nila na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita at Moabita. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. So bawat gawain ay may mga consequences talaga,
'di ba na nangyayari. At sa tingin ng marahil ng karamihan parang nagkalimutan na, pero hindi 'di ba nakita po natin na yung ginawa po na ito ng mga Amonita at saka ng mga Moabita ay talagang may consequence, at ang consequence po na yon ay ito, pinagbawal sa mga Israelita ang makihalubilo, 'di ba, sa kanila. Kasi una sa lahat, hindi sila sumuporta, 'di ba? Hindi sila nagbigay ng inumin, parang pinagdamutan sila. Alam mo yun, yung mga basic na supposed to be necessity, 'di ba? Yung mga tao na ito hindi man lang inisip, nauuhaw sila, mamamatay sila, 'di ba? Or kaya sasabihin nila na kawawa naman yung mga matatanda, kawawa naman yung mga bata kung hindi sila kakain, no? Pero nakita po natin na pinagdamutan po sila, no? Hindi sila binigyan ng pagkain at hindi sila binigyan ng inumin, magpapasbay lang naman sila, sa lugar po na iyon. Hindi naman sila titira doon sa kanilang kanilang lupain, pero pinagdamutan po sila, hindi po sila binigyan. At according to Genesis 12, nakita mo din po natin ang magpapala, 'di ba, sa mga tao po na ito, pagpapalain din, 'di ba, ng Diyos. Pero ang magka-curse sa kanila, hindi susuporta sa kanila, 'di ba, ay tatanggap din sa kung ano yung kanilang ibinibigay, 'di ba, sa mga taong pinili ng Diyos. Magpasa hanggang ngayon nakikita po natin 'yon, 'di ba, na nangyayari, may mga ganun pa rin na tagpo, magpasa hanggang ngayon, Sa halip, sabi dito, inupahan pa ng mga ito si Balaam upang sumpain ang Israel. Subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. So we know the story about this. Nang ito'y marinig ng mga tao, pinaalis nila ang mga dayuhan, So may consequence may consequence yung ginawa ng mga Amonita at saka itong mga Moabita. At ang nagsuffer yung mga dayuhan. Magsuffer ay yung mga dayuhan na kasama po nila sa mga kapanahunan po na iyon. Kung sa atin naman sa mga hindi mananampalataya, hindi lang talaga tayo pwedeng makipa-matok sa mga hindi mananampalataya. Kasi wala pa akong nakita na kahit gaano pa yung sinasabi po niyang malakas, kapag lagi po niyang kasama itong mga unbelievers na ito, hindi siya wala pa akong nakitang nakapagtagumpay, 'di ba? Doon po sa kanilang pakikisama sa mga unbelievers, Madalas sila po yung nahihila, 'di ba, ng mga hindi mananampalataya. Kasi instead na maglilingkod siya sa Panginoon, sasabihin ng unbeliever, samahan mo muna ako, 'di ba? Attend muna tayo ng ganyan, 'di ba? At kadalasan nasa sacrifice yung ministry ng anong tawag doon, yung madaling matangay na believer. Madaling matangay na believer. Nung si Eliasib, ang paring namamahala sa mga bodega sa templo, maganda ang pakikitungo niya kay Tobias. Palibhasa ay matagal na silang magkaibigan. Kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkaing butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga libita, sa mga mang-aawit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem. So itong si Nehemias nagkwento. Sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa 32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang
mag-ulat. So, gobernador siya. Alam natin yung kanyang trabaho. Wala namang messages, text messages sa kapanahunan na yon. Talagang pupuntahan mo yung, yung lugar na kung saan nandoon yung hari upang iulat kung ano yung nangyayari doon sa iyong nasasakupan. No? So sabi nitong si Nehemias, wala siya sa kapanahunan na iyon dahil pumunta siya upang mag-ulat kay Haring Artaxerxes. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasang binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. So, sige, dito ka na. Maluwang naman yung yung templo eh. Di ba? Malaki pa yung silid na ibinigay kasi nga kaibigan niya. Kung titignan natin, parang okay lang din naman. Di ba? Kasi at the same time, makakasama pa itong si Eliasib, di ba, na magbabantay sa templo, no? Labis ko itong ikinagalit. Sabi nitong si Nehemias, syempre siya yung gobernador, di ba mga kapatid? Tapos hindi ipinaalam, di ba, sa kanya. Naranasan na po ba natin yun, yung hindi supposed to be you are in charge, tapos hindi pinaalam sa'yo yung yung mga ganun. Lalo na templo ito, templo ito. Napakasagrado po nito, no, sa puso nitong si Nehemias, no? Talagang tinitignan niyang mabuti, di ba? Napaka-orderly nga niya sa lahat ng kanyang ginagawa Tapos itong si Eliasib ay ganyan, binigyan niya binigyan niya ng pwesto itong si Tobias, di ba, na kanyang kaibigan, no? Labis ko itong ikinagalit at itinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Grabe naman itong si Nehemias, no? Itinapon ko lahat kasi parang ginawa na niyang tahanan, di ba, yung isang silid doon sa temple. Pagkatapos, inutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan tinanggal yung mga kagamitan. Siyempre, tatanggalin yung mga kagamitan, di ba? Para mailagay nitong si Tobias yung kanyang mga gamit. Ang nakikita natin dito, mga kapatid, hindi mo po pwedeng gawin kung ano yung gusto mo sa templo, di ba? Sa templo ng Diyos. Lalong-lalo, hindi man lang ipinaalam ito, di ba, kay Nehemiah, at sabi dito, ibinalik doon ang mga kagamitan ng templo, pati ang handog na pagkaing butil at insenso. Kung ano yung purpose, 'di ba, ng paggawa nila ng silid po na 'yon, dapat 'yun po yung yung gawin, or dapat yung kung ano yung purpose nun, dapat 'yun yung mangyari. Pero dahil nga doon sa mga human na relationships, 'di ba, magkaibigan, sige, dito ka na. Bakit wala siyang tahanan? 'Di ba? Bakit hindi man lang niya in-offer yung ibang mga bagay, yung sa silid pa talaga ng templo sa Jerusalem. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin, sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. May dito, nagkaroon ng corruption. may corruption, Basta kung nasaan yung tao, may problema. Lalong-lalo na ang problema sa corruption, di ba? Alam po natin na kapag may mga ganyang mga bagay, di ba, na nangyayari, kapag may mga corruption, hindi nito naaabot yung mga dapat na tao na dapat abutin. At yung gagawin nitong si Nehemiah upon hearing na may mga ganitong problema sa loob mismo ng templo. Sabi dito, nagalit ako, dahil walang support, 'di ba, yung mga awit,
may may mga corruption, 'di ba, na nangyayari. Kaya nagsibalikan na lang sila, 'di ba, sa kanilang mga bukirin, no? At doon magtatrabaho sila para meron po silang bubuhay, no? At sabi dito, nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Grabe lang talaga yung passion nitong si Nehemiah, 'di ba, in serving the Lord. Marami sa kapanahunan po na ito, kahit alam po nila na may mga corruption, 'di ba, na nangyayari, hindi po sila nagsasalita kasi they are also benefited. Many of them are also benefited at marami tayong mga nakikita, 'di ba, ng mga istorya. Mapapanood sa mga balita, 'di ba? May mga ganung mga tagpo sa kapanahunan po na ito. Pero itong si Nehemiah, talagang nakikita po natin na ina-address po niya kahit yung ganito pong klase, 'di ba, ng problema. Kaya, sabi dito, sabi niya, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Supposed to be, kayo yung magpro-protect nito, kayo yung mamamahala nito, pero ginawa ninyo kung ano yung inyong gusto. At hindi lang naman itong si, 'di ba? Hindi lang naman itong si Eliasib, 'di ba, na pari na namamahala sa mga bodega ng templo. Hindi niya ito po pwedeng, alam mo yun, yung gawin lang ng siya lang. Grabe naman sa dami ng mga namumuno dyan grabe naman niyang kagaling kung kaya niyang itago. Pero wala kasing pagtago na ginawa dahil mismong itong si Tobias, 'di ba, na sabi dito, mismong itong kanyang kaibigan, 'di ba, ay pinatira niya mismo doon sa imposibleng hindi ito makita ng iba. 'Di ba, na mga kasama nila na mga namumuno, mga naglilingkod, 'di ba, doon sa templo, no? Kung doon siya nakatira, makikita ito, 'di ba, ng mga workers or yung mga other na mga namumuno. Pero may mga ganun kasi, wag na lang magsalita, 'di ba? Wag na lang sabihin, hindi naman problema, 'di ba? Pero nagsiuwian na itong mga awit. 'Di ba? Nakita po natin dito na dahil hindi na naibibigay sa kanila yung dapat na nauukol na kanila pong matanggap. Anong ginawa nitong si Nehemiah? Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. So, importante 'yon, na may gumaganap sa kanila pong tungkulin, sa templo. So, makita natin na in-address po ito, 'di ba, ni Nehemiah, no? Dapat talaga yung yung iglesia, 'di ba, ay may kasapatan 'di ba, to support yung mga worker, 'di ba, kasi itong mga worker na ito, instead na magtrabaho sila, 'di ba, para may kabubuhay, ang iglesia, 'di ba, ang Diyos yung portion nila, so yung iglesia ang magbibigay, 'di ba, sa mga pangangailangan po nila. Sad to say na may mga hindi po gano'n kasi na nangyayari maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? May mga pamilya na sila lang yung nagbe-benefit. 'Di ba, may mga the so-called mga grupo ng mga pastors na ang lalaki na ng tiyan dahil ginagamit yung, ginagamit yung finances ng iglesia para mag-restaurant sila, bumili ng kanilang mga mamahalin, 'di ba, na mga gamit, samantalang yung mga iba na mga nagsasakripisyo, 'di ba, na mga membro, kawawang-kawawa, walang maulam, 'di ba, yung mga ganon, na may mga abuses at marami po sa kapanahunan po na
na ito. Dapat transparent. Katulad ng scripture, transparent kahit yung lahat ng mga paggastos, 'di ba, ah, sa loob, 'di ba, ng iglesia, no? Kasi pera yan ng Lord, eh. 'Di ba, maganda na nakikita po ito ng tao, para nai-encourage po sila na ang lahat ng kanila pong mga ibinibigay, 'di ba, sa gawain, nagagamit po ito, 'di ba, ng maayos. Pansinin mo yung mga may mga ginagawa na hindi tama, hindi sila naglilay, 'di ba, ng transparency sa mga members. Ang sinasabi nila, ibinigay mo na, sa Lord na 'yon, 'di ba? Parang wala ka ng karapatang alamin kung saan ito ginagamit, no? Common sense naman 'yun, 'di ba, mga kapatid? 'Di ba, sa Panginoon kahit nga ang scripture talagang detalyado yung kanyang pagsusulat ng mga ipinagkakaloob, 'di ba? At ibinibigay, 'di ba, sa gawain or sa temple, no? Sabi dito, dahil dito, verse 12, ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inahing butil. Kasi kung may mga corruption, 'di ba? May mga corruption. Alam mo nga na may mga corruption. Alam mo naman na parang tinatago nila yung finances. Kung ano yung mga pinagkagastusan, parang hindi ito binabanggit or hindi ito sinasabi. Ito alam mo, yung isang matalino, 'di ba, na tao, ayaw niyang maloko, at ayaw niyang ipagkaloob, 'di ba, yung bunga ng kanyang paghihirap or bunga ng kanyang trabaho sa mga taong corrupt. Sa Pilipinas, 'di ba, mga kapatid? Nakakatawa lang dahil alam mo 'yun, alam mo na nga na corrupt. Alam mo na nga na walang proyekto, 'di ba? Pagdating sa mga politiko, alam mo na nga, nakikita na nga, pero 'yun pa rin yung ibinuboto, no? Dahil nagpapamudmod, 'di ba, ng pera. Hindi lang sa mga sa mga politiko nangyayari, kahit sa loob ng iglesia may mga politicians din diyan, 'di ba, na gumagalaw-galaw, at salamat sa Panginoon kasi ang tao lang talaga, 'di ba, na naghahanap sa katotohanan patungkol sa Diyos, ida-direct siya ng God doon sa iglesia na walang ibang ninais kung hindi yung magpuri, 'di ba, at manangan sa Diyos, maglingkod, 'di ba, sa Panginoon. Sa kapanahunan na ito, uso na naman, 'di ba, yung mga away-away sa politika, 'di ba, siraan sa politika, kung ano-ano na naman, 'di ba, yung mga lumalabas na mga issues, 'di ba, para lang maging mabango or maganda, 'di ba, yung kanila pong mga pangalan, no? So parang pare-parehas lang, no, na nangyayari, yung mga ganito pong klase ng siraan kapag panahon po ng election, no? At pagkatapos ng election, corruption naman, 'di ba, yung kinakaharap ng mga tao, no? Pero maganda na i-address yung mga ganitong klase ng problema, at yun po yung ginawa nitong si Nehemiah, no? Dahil wala ng support na nanggagaling, hindi na rin nagbibigay itong mga tao, itong mga taga Juda, umuwi na itong mga Levita at ang mga awit, pero pinabalik ulit nitong si Nehemiah. At ang mga tao, sabi dito, na yung mga mamamayan ng Juda ay muli po silang nagdala, no? Kapag maayos po yung mga namumuno, 'di ba, nabe-benefit po yung lahat, no? Sabi dito, muli po silang nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis, at inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemias, no? So pinalitan niya yung corrupt, no? Si Sadok na dalubhasa sa kautusan at si Pedaias na isang Levita, no? So kung alam mo ng corrupt, huwag mo nang
ilagay. 'Di ba? Kung alam mong may padrino na, padrina, 'di ba? Wag mo nang ilagay. Wag mo nang ilagay, no? Para hindi magkaproblema. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Sakor at apo ni Matanyas. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan. So yung ilalagay mo, 'di ba, sa mga ganito pong klase ng gawain, ay yung talagang proven na yung kanyang character na dapat mapagkakatiwalaan siya, no? Sa lahat ng aspeto, 'di ba, ng buhay niya, sa lahat ng aspeto ng buhay na ito, lalong-lalo na pagdating po sa mga ganitong paghahandle, 'di ba, ng mga kaloob, mga kaloob, no? At sabi dito, alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan, no? Hindi lang yung pinapaboran, yung iilan, kundi yung lahat ay dapat mabigyan, no? Alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang ginawa kong ito para sa templo at sa panambahan doon. 15, noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Yan na naman, problema na naman, no? Ang buhay talaga sa mundo, hanggat hindi namamatay yung tao, hindi yan mawawalan, di ba, ng problema. At ito namang taga-Juda ay, ayan, pati araw ng pamamahinga ay nagtatrabaho sila, no? Para naman mano-mano kasi yung gawain, at least makarami sila kung gagamitin nila pati yung araw ng pamamahinga, no? Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Kaya nga araw ng pamamahinga para magpahinga, 'di ba, sa trabaho, ano? Magpahinga supposed to be sa trabaho, no? Pero ginagawa pa rin nila ito, 'di ba, dahil nga gusto nila, no? Maintindihan natin, gusto nilang makarami. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda. At sa araw din ng pamamahinga nila, ipinagbibili sa mga mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Kasi kapag araw ng pamamahinga, mga kapatid, marami naman talagang tao dyan, marami kang audience dyan. 'Di ba? Dahil yung karamihan wala sa kanilang mga bukirin, 'di ba? Nag-spend sila ng kanilang family gatherings. Marami kang matitinda, no? Pag ganon, no? At dahil dito, sabi dito, binalaan niya una, pangalawa, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda, no? Yung mga leaders talaga, no? Importante yung kanilang role. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. So grabe yung boldness nitong si Nehemiah, no? Yung gawin niya yung mga bagay na may katungkulan siya 'Di ba? So dapat ginagamit niya ito para doon sa dapat po niyang gawin, no? Nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. So, napaka-bold, 'di ba, na word po 'yon, no? Na talagang kasi itong araw ng pamamahinga is for the Lord, 'di ba? Para sa Panginoon, no? Napaka ganda lang sana, 'di ba, na talagang yung kalayaan, 'di ba, ay nandidiyan, 'di ba, para po dito sa sinasabi pong araw. Kasi sa kanila, malaya naman sila sa kapanahunan na iyon 'di ba, mga kapatid? Wala naman silang wala namang humuhuli, 'di ba, sa
sa kanila, ano? Alam mo 'yon, they can go kahit saan nila gustuhin, makapag-ano sila, 'di ba? Makapunta sila no, sa kahit na anumang klase ng lugar na pupuntahan po nila. So malaya sila at yung kalayaan po nila na yun ay ginagawa po nila, 'di ba? Or ginagamit nila para sila po ay kumita. At itong si Nehemiah, nakita po natin yung rebuke, 'di ba, na kanya pong ibinigay ano, sa kanila. Kaya't iniutos ko mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarhan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. wala talagang ano, paano ka na mapapasok sa lungsod kung sarado, no? So, laging may solution, ano, sa bawat problema. Laging may ginagawang solusyon itong si Nehemiah. Siya po yung leader na laging may solusyon, 'di ba, sa bawat problema na kanya pong nai-encounter, no? Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga, no? Yung sagasa naman, mga kapatid, ang tatalino lang din talaga ng mga nakaisip noon dahil nga may border. Alam mo yun, may pader, may pagitan, yung sa Egypt at saka dito sa nasasakupan ng Gaza. So may mga tagpo na sabi ay yung mga magkakamag-anak hindi sila po pwedeng magkita dahil nga may pader. Kaya ang ginawa nila, nagdig sila sa ilalim ng pader, no? At dahil doon nagagawa po nilang mag-meet, 'di ba, sa isa't isa sa pamamagitan ng tunnel na kanila pong ginawa. Nakitang posible pala na posible pala na mangyari yung ganon. Kaya ang nangyari, nagdig naman na sila ng nagdig at ginawa po na po nilang alam mo yun, yung mga tunnels po na yun, doon po sila nagpupuslit ng mga goods, 'di ba, from Egypt to Gaza, at yung from Gaza to Egypt, kahit yung mga ammunitions, 'di ba, yung mga firearms ginawa naman na po nila doon sa ilalim para hindi na sila sita-sitahin pa, 'di ba, ng mga security forces ng both na lugar, no? Pero dito makikita po natin walang ganon, walang tunnel, no? May mga may mga pintuan, 'di ba, yung gate, at yun po yung ipinasara nitong si Nehemiah. Kung minsan, sabi dito, ang mga mangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader natutulog. Binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko na sila ng dahas, no? Parang si Trump lang na alam mo 'yun. Pero mapapanaligan naman natin itong si Nehemiah kasi kapag sinabi niya, kanya po itong ginagawa, no? Mula nooy hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. So effective yung ginawa pong solution, no? Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga, no? So may mga nakabantay talaga, no? At itong mga Levites, sila po yung may trabaho po doon, no? Gusto nilang ingatan itong araw. Kasi this is a day of the Lord, Kapag nilapastangan ito, parang nilapastangan mo na rin yung Diyos na nagkaloob, 'di ba, ng araw na ito, no? Sabi dito, alalahanin po ninyo, O Diyos, so it is a prayer, alalahanin po ninyo, O Diyos, sa ginawa kong ito, at huwag ninyo akong parusahan, sapagkat dakila ang inyong pag-ibig, no? So sa mga ginagawa po nitong si Nehemiah, nakakatuwa na tiniturn po niya ito into prayer, na Lord, yung mga ginawa ko na ito, 'di ba, wag niyo po akong parusahan, 'di ba, sapagkat dakilang iyong pag-ibig. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa
ng mga babaeng taga-Asdod, Amon at Moab. Dahil dito kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita sa wikang Asdod at iba pang wikang Banyaga. Ngunit hindi sila makapagsalita ng wika ng Juda. So, grabe naman yung pumunta lang itong si Nehemiah, nag-report kay Haring Artaxerxes, tapos sa pag-iwan niya doon sa Jerusalem, ang dami nang naging problema. Sabi dito, pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo, at sinabunutan. Grabe. Sinabunutan, no? Talagang, kung ganito po yung kanyang ginawa, di ba, nakaka-amaze lang, no? Sabi dito, pagkatapos, pinanumpa, ginamit niya yung kanyang dahas. No, sabi dito, pinanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mang hari saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel, subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Mga Pilipino mahilig makipag-asawahan, 'di ba, sa mga banyaga sa kapanahunan po na ito. May mga pinapalad naman, pero marami rin yung mga sawing palad, no? Pagdating sa pananampalataya, no, yung mga mananampalataya ay maganda na mananampalataya rin yung kanila pong mapangasawa. So dito problema yung idinulot ng pag-aasawa po nila ng mga dayuhan. Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Isa sa mga anak ni Joiada na anak ng pinakapunong pari na si Eliasib ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita. Ito si Eliasib, no? Sabi dito, kaya pinalayas ko siya sa Jerusalem. Grabe itong si Nehemiah, no? Kasi alam niya kung ano yung danger nito no? Alam mo yung kaseryosohan, di ba, ng problema po na ito ay talagang kanyang inaddress. Alalahanin po ninyo, o aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at ang kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Libita. No? So itong mga, katulad din sa kapanahunan po natin ngayon, maraming pastor ang hindi dapat maging pastor. Di ba? Dahil ang dami po nilang problema, 'di ba, sa kanila pong mga sarili, 'di ba? Ang dami nilang problema sa kanilang commitment, 'di ba, sa Panginoon. So we can identify na may mga ganito ring tagpo dito po sa atin pong pinag-aaralan. Itong pari na ito na si Eliasib, supposed to be siya po yung magpro-protect, 'di ba, sa mga tao, pero parang siya pa, 'di ba, yung isa sa mga dahilan, 'di ba, ng pagkakasala ng mga Israelita, no? Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Libita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Nakakalungkot naman, hindi nila alam yung kanilang tungkulin. Sinayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamiting panggatong sa pagsunog ng mga handog, gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo. No? So itong mga prayer po na ito ni Nehemiah, nakikita po natin na yung pag-action niya, 'di ba, sa lahat ng mga issues, 'di ba, ina-address niya ito at nasusolusyonan naman, 'di ba, yung mga problema na kanilang or kanyang nai-encounter,
May mga instances na nagsasabi siya, binabalaan niya. May mga instances din na nakita tayo na gumamit siya, 'di ba, ng dahas para alam mo 'yun, ma-accomplish lang, 'di ba, yung kanyang nais, no? Sa kapanahon na ito, kung gagawin ito sa mga mananampalataya, naku po, 'di ba? Kasi untouchable na ngayon ang mga the so-called believers, 'di ba, sa kapanahon na ito. Hindi mo na sila pwedeng pagsabihan, 'di ba? Hindi mo na sila pwedeng i-rebuke. May mga ganon. But it doesn't mean na we will stop, 'di ba? Na gampanan yung atin pong mga tinanggap na tungkulin, 'di ba, sa Panginoon. Kasi tayo naman ay naglilingkod, 'di ba? Hindi sa tao kung hindi sa Diyos, no? Ang Diyos naman yung ating ang magiging judge, 'di ba, sa lahat po ng atin pong mga ginagawa. So kung may makikita po tayo dito na parang highlights, 'di ba? Dito sa atin pong pinag-aralan, ay makikita po natin ng isang tao na katulad po nitong si Nehemiah, 'di ba, na grabe lang yung kanyang yung kanyang concern, 'di ba, pagdating sa temple, 'di ba? Grabe yung kanyang commitment, 'di ba, sa Panginoon, at grabe din yung pagpapahalaga niya, 'di ba, sa mga tao, sapagkat ayaw niya na yung mga tao po na ito, 'di ba, ay mapahamak or tanggapin yung bunga, 'di ba, ng kanila pong disobedience. Kaya ginagawa niya yung lahat kahit sa pamamaraan ng dahas, 'di ba, upang ang mga tao po na ito hindi po sila magpatuloy, 'di ba, sa kanila pong masamang gawain or sa kanilang masamang ginagawa. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at natapos po tayo dito po sa book ni Nehemiah, at sa book po ni Esther tayo sa Lunes. Yun po, Erev Tov po. Inainim pa kayo po.